Ang ating mga Biblia sa aklat na Mateo, Matthew chapter 5, verse 3. Aking muling basahin ang ating ginawa susing talata. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ating ginawang paksa, the character of true humility. The character of true humility. Pagkatao ng tunay na pagpapakababa. Tama ba yung translation ko? Maraming tao ngayon ang gusto ng pagpapala. Sino ba naman ang ayaw nun, ba? Kahit ngayong oras na to, pag tinanong ko kayo, sino gusto ng blessing, eh lahat tayo. Magtataas na kamay. Pero sa ating pag-aaral, ano bang ibig sabihin ng papalad? Pinagpala. Ano bang ibig sabihin ng blessing? Ito ba yung pagka naging successful ka sa buhay? Ito ba yung sipag ka sa work, nakita ng employer or ng yung boss o manager, gagawin niya ay ipopromote ka sa iyong trabaho. Tapos sabi mo na ikaw ay pinagpala. O kapag ikaw ay financially stable, sabihin wala kang problema sa pera. Kasi may maayos kang trabaho, malaki ang iyong sahod, sabi mo na ikaw ay financially stable. Masasabi mo na ikaw ay pinagpala. O yung definition mo ba ng pagpapala, pagiging mapalad ay meron kang komportabling buhay. I'm comfortable in my life. So, you're blessed. So, yun ba yung definition? Actually, ganyan din sa church. Yun ang madalas na kanilang pangunawa o pag-unawa sa salitang iyan, ang pagiging mapalad. O baka nga ganun yung ating kaisipan sa mga sandaling ito. Kapag tinanong kita na anong pagkaunawa mo o anong definition mo ng pagiging blessed, babanggitin mo, sasabihin mo sa akin na blessing, mapalad kasi lahat sa akin ay okay, maayos. Kumbaga, goes well. Kaya pinagpala ako ng Diyos. O baka sabihin mo ngayon, Pastor, o Brad, kasi wala akong problema ngayon. Wala akong iniisip na anumang problema. Pinagpala ako. Or pinagpala ako ng Diyos kasi darating yung araw, alam ko na ako ay maiinkresan sa aking sahod this year. Napili na ba ng increase ang mga employer ngayong taon? Di pa. Increase. Mostly sa mga companies, nagbibigay sila ng increase appraisal, di ba? Every year. At kung sino man sa atin ang mayroong ganong situation,
And masabi mo na, o sinasabi mo, that you are blessed. So, nakatingala siya sa mga magagandang pangyayari sa iyong buhay. Well, hindi lang yun ang ibig sabihin ng salitang blessed. Kaya nga yung tanong na paano kung dumating sa iyong buhay yung paghihirap? Paano kung dumating sa iyong buhay na ikaw ay magdusa? Paano pag dumating yung panahon o araw na ikaw ay magkasakit, manghina? Paano kung walang naging progress sa iyong buhay? Minsan, pagka ganon yung mga nangyayari na sa atin, alam mo kung ano iniisip ng tao? Or even ikaw, Kristiyano ka, iniisip mo ang magiging end game. Ang bang sinasabi mo ngayon, kaya pinagpapala ng Diyos. Oftentimes, we begin to think, maybe we are no longer blessed. Alam mo, in context, itong ating pinag-aaralan, so Matthew chapter 5, verse 3, ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay siya ng utos. Utos ito eh. At bago niya ibigay ang mga kautusang ito, o bago niya ibigay yung kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa, tapos mas bumigat pa yon, ibigin mo ang iyong kaaway. Mabigat yun eh. Kasi sa Matthew chapter 5, binanggit yun dito eh. Sa bandang dulo ng chapter na yan. Bago niya banggitin na ibigin mo ang iyong kaaway, tapos pagdating ng Matthew 6, all about prayer naman, bago niya ituro sa kanyang mga alagad kung ano ang tamang panalangin, ang ginawa muna ng Panginoong Jesus, inuro niya, inilarawan niya kung ano ang tunay na karakter ng isang mamamayan ng kaharian ng langit. At tingnan yung ating text na mapapalad ang malukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung mga panahon ito, ating Panginoong Yesus. Yung panahon ito, ating Panginoong Yesus. Ang mga Pariseo, Escriba, ang tinuturo kasi nila ay yung panlabas lamang na katuwiran. Righteousness was external, panlabas. Kumbaga, mabuti kang tao kapag nakikita. Ganun siya. Pag nakikita na sinusunod mo ang mga kautusan, you obey the rules, pag nakikita o nalalaman nila na ikaw ay nagfa-fasting, pag nakita nila na ikaw ay nagbibigay, kapag nakita nila na ikaw ay nagdarasal, even to that, nakatingtig sila sa panlabas. Yan ang kanilang major o madalas na itinuturo sa mga tao. Yan ang context. Pero, dito sa Beatitudes, ako tawagin, the Beatitude. Ang tinitira kasi dyan is yung attitude. Kaya nga, Beatitude. Yung karakter, yung pag-uugali. Dito sa the Beatitude, ang ating Panginoong Jesucristo, pinapakita niya yung talagang o yung tunay na katwiran. Hindi siya first and foremost external
o sa panlabas na katwiran. Ang tinutumbok dito ni Kristo na katwiran ay hindi panlabas kundi sa loob mismo. Yung ating puso. Kaya yung salitang beatitude, although yung salitang yan, hindi yan makikita sa ating scripture o sa ating sa salita ng Diyos. Pero yung ideya ng salitang blessed galing sa Griego na ang salita ay makarios. Makarios. Na ang ibig sabihin, blessed, truly joyful, happy. Yan ang ibig sabihin ng salita blessed. At yun ang joy o peace na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang itinuro sa kanyang mga alagad. Na yung joy na yon, na yung kaligayahang iyon ay hindi nakatuon o makikita sa kung anong sinasabi ng mundo. Iba ang kaligayahan na iniaalok ng sanlibutan ito. Sa kaligayahan na matatagpuan mo lamang kay Jesus. Malaking pagkakaiba. Yun yung sinabi niya sa John chapter 14 verse 27. John 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So the key phrase there, dito sa talatang ito, hindi yun kasi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung joy, yung pagiging mapalad na yon, merong eternal ano siya benefit. Yung joy na iyon. Alam niyo ba na sa scripture, yan ang pinaka-pattern. Palagi sana nating tandaan, kaya ka mapalad. Listen to this. Kaya ka mapalad. Kasi nakikinig ka sa salita ng Diyos. Kaya ka mapalad kasi sinusunod mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Are you with me? Sir, parang ano na yan prosperity gospel yata yan. Hindi. Yung kasi sinasabi talaga ng scripture. Ang mapalad, ang sumusunod, nakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Bago yung ating key text sa verse 3, may binanggit dyan si Jesus Christ. May binanggit dyan sa talata 2. Ang sabi, at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila. Diba sa nagtuturo, ang gusto nung nagtuturo, makikinig. Yung kanyang tinuturuan. At kung ano man yung utos na ibibigay niya, gusto niya, sumunod. Yung mga nakikinig sa kanya. Alam niyo ba, ng kanyang turuan ng kanyang mga alagad, o yung mga nakikinig sa kanya, talagang seryoso ang Panginoon. He's very serious. Alam naman natin na laging seryoso ang Panginoong Jesus kapag siya ay nagturo ng kanyang salita. Again, let us take note. The saying is connected to hearing and obeying God. Ang ating cross-reference dyan sa Luke chapter 11,
verse 28. Basahin natin. Luke chapter 11, verse 28. Ang sabi, subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Napakalinaw, di ba? Sa John 13, verse 17. John 13, verse 17, sabi, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo. Ano sabi? Sabi, mapalad kayo kung inyong gagawin. Matthew 24, verse 46. Matthew 24, verse 46. Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kaniyang ginagawa. Sa Book of James, chapter 1, verse 12. James, chapter 1, verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Revelation chapter 1, verse 3. Revelation chapter 1, verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Now, huling chapter sa Book of Revelation, Revelation chapter 22, verse 7. Listen to this. Revelation 22, verse 7. Ako'y malapit nang dumating. Ano sabi? Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng propesiya ng aklat. Kaya una sa ating pag-aaral, sa ilalim ating paksa, the character of true humility. Number 1, the reality of spiritual poverty. That's the number 1, the reality of spiritual poverty. Ang katotohanan o ang realidad ng pagiging dukha sa espiritu. Explain natin ang ibig sabihin ng salita poor in spirit. So, hindi na mapalad. Ngayon, parang, ayun ang exegesis eh. Hinihimay-himay mo yung bawat salita. Okay? So, ngayon, nandun na tayo sa portion ng poor in spirit. Anong ibig sabihin? Okay? Tingin mo, anong ibig sabihin? Pag sinabing dukha sa espiritu. First of all, kailangan natin maintindihan. Makita yung ating sarili. Na mayroon kang kamalayan. You are aware na ikaw ay makasalsalan sa harapan ng Diyos. You are aware na ikaw ay masama sa harapan ng Diyos. Walang matuwid, wala kayong isa. Lahat tayo nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating banal na Diyos. Na wala tayong anuman na maipagbabalaki sa harapan ng Diyos. Na hindi tayo kayang dalhin ng ating sariling katuwiran sa Diyos. Dapat makita mo kung gaano ka kababa sa harapan ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Isaiah, and let us echo yung binanggit ni Isaiah
sa Isaiah chapter 6, verse 1 hanggang verse 5. Nung nakita niya yung kabanalan ng Diyos. Diba nga, napaano pa siya, no? Holy, holy, holy. At anong sabi niya? Yung binanggit niya sa sarili niya. Anong sabi niya? Abag-abag ako. Sa English, woe is me. For I am, parang yan. Sinabi niya, for I am. Maruruming labi, meron siyang maruruming labi. Kung gaano siya kapulok, marumi sa harapan ng Diyos. Kaya pagka sinabi tukha sa Espiritu, poor in spirit, ibig din palang sabihin niyan, o pinapaliwanag niyan, ipinapakita niyan sa atin, o ipinapaunawa niyan sa atin, that we are totally betrayed. Okay? Na tayo ay lubos na masama sa harapan ng Diyos. Kaya mahalaga doon yung doktrina ng total depravity of man. Na tayo ay, lahat tayo, we all spiritually broken. Spiritually broken. Wala tayong magagawa para iligtas yung ating mga sarili. When we say spiritually broken, at iuugnay mo siya sa ating key text na poor in spirit, ganito ang ibig niyang sabihin. Ganito ang ibig nito sabihin. At ito yung isa sa mga magandang halimbawa na nakita natin sa ating pag-aaral. Buksan natin sa Luke chapter 18, verse 13. At alam kong pamilyar ito na talata sa atin sa Luke chapter 18, verse 13. Alam natin ang kwentong yan, yung Pariseo saka yung tax collector. At sa verse 13, makita mo yung malaking kaibahan na yung tax collector, nung nanalangin sa Panginoon, nag-boast ba siya? Ibig sabihin, nagyabang ba siya? Hindi. Kaya ang poor in spirit, hindi pagyayabang. Hindi pagiging mayabang. Kundi pagpapakababa. Alam natin na ang nagpapakababay itinataas ng Diyos at ang mga nagmamataas ay ibinabagsak sila ng Diyos. At sa panalangin ng tax collector, diretso. Ano sabi? Meron pang meron pang parang in-act di ba? In action pa. Dinadagukan na yung kanyang dibdib. Tapos hindi nga siya, hiyang-hiya siya eh. Ganun niya pinakita yung kanyang kababaan. And sinabi ng tax collector, God, be merciful to me. Diyos, mahabag ka sa akin na na isang makasalanan. Aware siya. Meron siyang kamalayan sa kanyang sarili na siya ay ubod ng sama. He acknowledged his weakness. He acknowledged his sin. Yung kanyang mga kasalanan sa harapan ng banal na Diyos. At alam niyo ba na yung talatang yan? God, be merciful to me. Yan ay nagpapakita. Yung tax collector, he truly relied entirely sa paggagawa ng Diyos. At tanging sa oras na iyon ay ang kahabagan ng Diyos ang nais niyang maranasan. Sabi ko kanina, yan ang pinakamagandang example ng pagiging dukha sa Espiritu. Dukha sa pagiging dukha
pagdating sa pananalangin at dukha pagdating sa pakikipag-ugnayan o relasyon natin sa Diyos. Now, may mga maling pananaw pag pinag-usapan yung salita poor in spirit. Una, lack of confidence. Pag sinabing lack of confidence, ano sa Tagalog? Wala kang kumpiyansa. So, wala kang lakas ng loob. Parang pagdadrive. Wala kang malaking kumpiyansa. So, yung ganong paniniwala, hindi kasi tayo, hindi ito nakabase. Sabi ko nga kanina sa aking intro, sa panlabas. So, it's not about your image. Our self-image. Ibang pakiramdam natin na hindi ko kaya. So, you felt negative. Pumapasok sa iyo yung negativity tungkol sa iyong sarili. Pero ang totoong kahulugan talaga ng sinasabi ng ating text, yung poor in spirit, is ito. Poor in spirit is spiritual awareness of your insufficiency before God. Pakita mo yung sarili mo na ikaw ay kulang. Kulang sa mata ng Diyos. Sino kailangan? Ang Diyos. Sinong dapat mong pagkatiwalaan? Ang Diyos. Dahil sa panahong iyon, na nakita mo na ikaw ay mahina, at dinulog mo sa Panginoon, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ngayon. Ano sabi ni Pablo? For I am weak. Thou art strong. Lord, ako yung mahina. Pero ikaw ay malakas. I can do all things. Sabi ni Pablo sa Philippians, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Siya yung nag-fill. Siya yung nagpupuno. Makita mo muna, first of all, na ikaw ay poor. Dukha ka sa spirito. Aminin mo yun. Pero, ito na ang sagot. Sa panahon na ikaw ay nawawalan ng kumpiyansa, hariyan ng salita ng Diyos. Ano sinasabi? Anong pinapaalala sa iyo ng salita ng Diyos? Anak, magtiwala ka sa akin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. For He will what? Direct your path. Diba yung sabi ng Proverbs? Ganda nun. Proverbs chapter 3. Verse 5 hanggang verse 6. Diba? Oh no! Oh no! Kasi yung talatang yan, ang pinapakita niyan is kinikilala mo na yung iyong sarili, meron kang malaking kakulangan. At yung malaking kakulangan na yon, umahantong yon sa malaking pagtitiwala kanino? Sa Diyos.
So, isa pang maling pananaw patungkol sa poor in spirit is shyness. Shyness. Pagiging mahiyain. So, ang realidad, again, sabi nga sa ating intro, hindi siya nakafocus sa panlabas. So, it's not about being shy. Ang extrovert, ano yung extrovert? Introvert. Extro. Hindi intro. Extro. Hindi man. And in reality, even yung hindi mahiyain, pwede siyang maging poor in spirit. Are you with me? Extra, yung hindi mahihain yun eh. Marami sa inyo, walang. Hindi naman tayo mahiya. May marami sa atin, hindi mahiyain. Yung iba, mahiyain. Yun yung introvert. Sinasabi ko rito, kapwa, pwedeng maging poor in spirit. Kasi, ang totoong definition talaga ng poor in spirit, sabi ko nga, hindi siya sa panlabas. Hindi nasa loob. It's a condition of the heart. Hello? Condition siya ng puso. Nire-recognize mo sa iyong sarili na ikaw ay spiritually bankrupt. Walang-wala. Zero. Lugi. Kami, Yan ang kalagayan ng puso. Kaya wala kang ibang gagawin kundi dumipende lamang sa Diyos. Ganun kasi tayo minsan. Yan ang totoo. Kapag hindi mo nakikita na ikaw ay talagang ubos, ikaw ay talagang bankrupt, zero, hindi ka magtitiwala sa Diyos eh. Hindi ka didepende sa Diyos. Hindi ka lalapit sa tatay mo at hihingi ng tulong. At itong poor in spirit na itong nagpapaunawa sa atin, ay yan ang iyong kalagayan. Na ito ang ating kalagayan. At you are blessed. Blessed are those. Blessed are the poor in spirit. Sabi ng Psalm 34 verse 18. Psalm 34 verse 18. Ano sabi? Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak. Pag sinabing pusong wasak, again, hindi ka lang aware sa iyong kasalanan. Aware ka rin sa iyong kahinaan. Hindi ka aware sa kasalanan. Hindi ka lang aware sa kasalanan. Hindi ka lang aware sa iyong kahinaan. Aware ka din dapat na ikaw ay utos. kami siya Poor. Poor. Dukha. gusto At ang sinasabi ng salita ng Diyos, you are blessed. Sa pang misinterpretation or misconception, maling pananaw. Pag daw, when they fail you, you feel disappointed. Yung bang meron kang gusto na mangyari, pero hindi yun ang nangyari. Kaya ang nangyari, na-disappoint ka. Or na-discourage ka. And you feel what? Kalungkot, di ba? So, ang poor in spirit, hindi siya situational. Hindi siya situational. Dahil ang totoong kahulugan din ng poor in spirit
is consistent siya na napagtatanto mo palagi ang iyong pangangailangan sa Diyos. Malaking pangangailangan mo sa Diyos. Bigo ka, kailangan mo ang Diyos. Discouraged ka, kailangan mo ang Diyos. Hindi mo lang siya mararamdaman o makikita sa iyong sarili kapag ikaw yung nakaranas na ma-fail o makaranas ka na ikaw ay na-disappoint o na-discourage. Kapag dumating ka, sana pag dumating ka sa puntong yan, naisip mo, you are blessed. Kapalad ka. Bakit? Adi. Kami adi. Kasi sa oras na yun, malaki ang iyong pangangailangan mo sa Diyos. Huwag mong tignan ang sarili mo na gayon. Okay? So Romans 12 verse 3, Romans chapter 12 verse 3, ang sabi rito, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin na ang bawat isa sa inyo ay huwag, i-praise dito, huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. So ang ibig sabihin pala, dapat tayong magkaroon ng tamang pananaw sa ating mga sarili. Huwag kang mayabang, ang ibig sabihin. Huwag kang palalo. Huwag kang magmalaki. Pinapakita ang ibig sabihin ng poor in spirit, pagpakababa. Pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Ito lang naman yun eh. Kaya ka nadi-disappoint minsan o nadi-discourage. Kasi mayabang tayo. Kasi mayabang tayo. Lagi mong iisipin. Lagi mong tatandaan na napakahalaga ng pagpapakababa sa harapan ng Diyos. At walang Kristiyano na hindi mababa, ay hindi humble. Walang Kristiyano. Lahat ng Kristiyano na nakakilala sa Panginoon ay humble. Hindi humble. May clear? May clear. Ngayon, paano natin sa pamuhay yung poor in spirit? Sa pamuhay mo ito, kapatid, sa pamuhay natin ito, sa ating pakikipag-usap sa Diyos palagi. Naalala niyo yung kantang Rock of Ages? Sabi doon, nothing in my hands I bring. The Spirit. Pag nakikipag-usap ka sa Diyos, lagi mong kailangan yung awa niya. And the second, pwede natin gawing application sa ating ministry. Ibig ko sabihin, huwag tayong maging mayabang. Naman ang maging progress natin sa faith, maging progress natin sa ministry, lumawak man, dumating man yung panahon na maging maganda yung gawain ng Diyos, natin to boast. Huwag tayong maging mayabang. And sa leadership, kasama sa atin. Kasama ko sa leadership, wag sanang mangibabaw ang pride. Wag sanang mangibabaw na iniisip ng mga leaders sa church na dahil sa kanilang kakayahan o sa sarili nilang otoridad, kapangyarihan ay magiging maganda ang gawain ng Diyos.
sasabihin nila na yan ay God-centered. No, that's not true. Yun ay self-centered. Nakasentro lamang sa kanilang sarili. Hindi namin may bibigay na simpleng application sa pananalangin ninyo, pag-usap din sa Diyos, sa ating ministry, and even sa church leadership. Tungo tayo sa ating pangalawang punto. The reward of spiritual poverty. Ito na. Tapos na tayo sa blessed. Tapos na tayo doon sa poor in spirit. And sumunod na praise, ano sabi? For theirs is the kingdom of heaven. So sa point pa lang natin, makikita may uunawaan mo na the reward of spiritual poverty. Explain natin yung salitang yan. Anong napansin ninyo na tense? Ano sa tawag ng tense? Present tense, future tense. So, anong pansin nyo sa tense na ginamit? Yung salita, theirs is. Is. Theirs is. Ano yun? Present tense, future tense, past tense. Ano siya? Present tense. So, ibig sabihin, present possession. So ngayon pa lang, yung kaharian ng langit, mapapasayo. Nasa'yo. So the kingdom is not only future. Are you with me? Not only future. It is present spiritual reality. Ang kaharian ng Diyos. Nung banggitin ni John the Baptist, naalala niyo yung nangaral siya sa wilderness. Sa Matthew natin makikita ito, sa Mark meron din. And yung sabi niya, repent, for the kingdom of God is what? Is at hand. Yan sinabi ni John the Baptist. Yung kingdom doon, hindi yun na-earn. Hindi yun pinagtatrabahuhan. Yung kaharian ng langit na iyon ay tinanggap natin. Yung kaharian ng langit na iyon, tinanggap mo yun, hindi dahil sa iyong sariling gawa, na mabubuting gawa, kundi natanggap natin ang kaharian ng langit dahil sa biyaya lamang sa atin ng Diyos. Am I clear? Yun nga yung pinatutukanan ni James. Sa James chapter 2 verse 5. James chapter 2 verse 5. Ang sabi niya, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya. What a comforting truth. Diba? Para sa atin na mga mananampalataya. Are you with me? Kaya nga yung spiritual poverty, hindi yan ibig sabihin na tinatanggal ka eh. Na inilalayo ka eh. O something na they disqualify you. Hindi yung pagiging dukha sa espiritu, yun pala yung naglalagay sa'yo. Hello? Yun pala yung naglalagay sa'yo sa mana ng Diyos. Naglalagay sa'yo sa kaharian ng langit. We are blessed so much. Ang pinakadahilan kung bakit ang dukha sa espiritu ay nagmana ng kaharian ng Diyos ay dahil kay Jesucristo.
Nakuha niyo yun? Hello? Nakuha ninyo yun? Ulitin ko. Ang pinakadahilan kung bakit ang dukha sa Espiritu ay nagmana ng kaharian ng langit ay dahil kay Hesukristo. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Gaya ng nasusulat. Sorry. Mali. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman. Ito. Inaral ko ito, yung binasa ko ito, medyo material ako. No? Di ba? Kasi isipin mo, Christ became poor so that we become what? Heirs. Heirs. Tagapagmana ng kanyang kaharian. He became poor for us. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 5 hanggang verse 8 nga, doon sinasabi na ang ating Panginoong Jesus, He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Nagpakababa ang anak ng Diyos. Ang Diyos. Nagkatawang tao. He was rejected so we could be received. Siya'y pinanggihan upang tayo ay tanggapin sa kaharian ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang krus. Di ba ang ating Panginoon Jesucristo, listen, di ba ang ating Panginoon Jesucristo ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang krus na yon ang nagbigay ng daan upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Nakuha niyo yan? It says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me, Christ says. Entered our poverty. Pinasok niya din yung ating pagkakasya. Para sa gayon, makapasok tayo sa kaharian niya. Sa kaharian ng Diyos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom. Amen. At sa araw, darating yung araw o yung panahon na sasabihin kung nakatira sa kaharian. Sino yung nakatira sa kaharian? Hello? Diba sa kaharian merong what? Hello? Sa kaharian merong king. King. Hari. Sino yung haring yun? Ang Panginoong Jesus. The king will say, Matthew 25 verse 34, come, you who are blessed by my Father. Kayo na mga pinagpala ng aking Ama, sabi ng Panginoong Jesus, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Wow! Mapit kayo. Kayo na mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda ko para sa inyo. Bago pa may tatag ang sanlibutan ito.
Ganda nun. Marinig mo yun. King of Kings. So, mayroong being wrong interpretation or misconception sa salita yun. For theirs is kingdom of heaven. Sinasabi nila para ako'y maka-enter sa area ng Diyos ay kailangan ko munang maging karapat-dapat. I need to become worthy first. Hindi to yun. Walang katotohanan doon. Hindi mo muna na kailangan mo maging karapat-dapat. Kaharian ng langit, tandaan mo to. Regalo yan ng Diyos. It is a gift of grace. Hindi siya gantimpala para sa iyong ginawang mabuti. Yan ang sinasabi ng Ephesians. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Hindi mo pinaghirapan, pinagtrabahuhan, ang kaharian. Hindi yan ay pinanggap mo. You receive it. In fact, yung mga escriba at mga pariseyo, yun ang kanilang tinuturo. Kasi sabi nila, buti ka ba tao? Sinusunod mo ba ang kautusan? Pag hindi ka makakapasok. Malinis ka ba? At bawal marumi dito. Bawal, hindi kayo pwede makapasok. Kaya nga ang Panginoong Jesus, nang siya'y naparito, nirebuke sila eh. Nirebuke sila ng ating Panginoong Jesus. Pinalaan sila ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Habag-habag kayo. Mga escriba at mga pariseyo, mga hipokrito. Pinasabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila. For you shut the kingdom of heaven in people's faces. For you neither enter yourselves nor allow those who would enter to go in. Ano niya nireview? Shh. Ang mga religious leaders na ito. Hello? Tingin mo na kayo sa akin, okay, Basti? Listen to this, mahalaga ito. Ang pagpasok sa karya ng Diyos ay hindi dahil sa ating mga ginawang by our own efforts. Ang pagpasok sa karya ng Diyos, pagpapakumbaba. At tanging ang mga mapagpakumbaba lamang ako pwedeng makapasok sa karya ng Diyos. Or in spirit. Ibig sabihin yan, you are humble. Yan.
Of course, initially, na-regenerate ka, kumilos ang banal na Espiritu sa iyo, binuhay ka, at binuhay ka ng Espiritu hindi para maging mayabang. Binuhay ka ng Espiritu para malaman mo, makita mo kung gaano kakasama sa harapan ng Diyos. And you always still be humble before God. Kaya nga yung pagiging poor in spirit, kasi sinabi, for theirs is the kingdom of heaven. Yan ang nagbibigay sa atin ng malaking katiyakan ng ating kaligtasan. Assurance of our salvation. Yung Matthew 5 verse 3. Nagbibigay yan ng malaking kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Not only that, ang Matthew 5 verse 3, nagbibigay din yan ng kakontentuhan sa buhay. Tututulong kasi yun. Yan sa talatang yan, matuto ka. Matuto tayo na maging kontento sa kung anong meron sa atin. Hindi lang assurance, hindi lang kakontentuhan, pati ng malaking pag-asa. Are you with me? Malaking pag-asa. Malaking pag-asa pag dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga sufferings, dumating ang mga trials sa iyong buhay. Yung Matthew chapter 5 verse 3 ang magpapaalala sa iyo, meron kang malaking pag-asa sa Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka mahirap, mayaman ka. Naging mayaman ka dahil kay Kristo. Sa akin pagtatapos, nakatapos na ako yung dalawa. Tandaan sana natin ito. Pagiging mapalad ay hindi yung iisipin mo palagi na ikaw ay mataas. O malaki ang tingin mo sa iyong sarili. Mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi yun ang tunay na pagmapalad. Kundi ang pagiging mapalad ay yung marunong ka magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi ni Charles Stanley, hindi ako magtatapos. Paborito ni tatay yan. Tates ka lang. Si Charles Stanley. Pinapakinggan niya yan bago siya pumunta ng church pag umaga. May program yun sa YouTube. Meron siya magandang quotation na I'd like to quote. Sabi, the humbler you are, the closer you are to God's blessings. The humbler you are, the closer you are to God's blessings. Ako niyan? Sabi lang nun, kung marunong ka magpakumbaba lagi, malapit ka sa mga pagpapala ng Diyos. Always be humble toward God. Hindi lang sa Diyos, kahit sa iyong kapwa Kristiyano, sa iyong kapwa-tao, na maging matuto tayo mag
Nandun yung pagpapala. Kaya yung tanong ko nung aking intro, gusto ba natin tayo pagpalain? Yun ang sagot. Matthew chapter 5, verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Tayo na lang, Jesus. Pila namin Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mga gabi ito para sa amin. Hindi pa namin kung gaano kami kababa sa iyong harapan. Kaya panalangin namin na tulungan mo kami may apply ang mga ito sa aming buhay. Ngayon darako kami sa aming kaloob sa iyo. Nawa ay pagpalain mo mga kamay ng anak mo. Handang magsakripisyo, magbigay, maging tapat sa paraan na ito ng pagpipicture. Tulungan kami bilang iglesia, lalo pa namin mahalin, higil sa mga sa aming mga buhay. Tawad sa aming mga kasalanan, inising kami ng banal libo ni Yesu Cristo. At maging karapat-dapat kami sa iyo sa araw na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay tumako sa ating pagbibigay at habang tayo ay tumaawit,